الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nakaraang hadith natin, napag-aralan natin ang lahat ng may mga pangil haram nating kainin, ang kanilang mga laway, karne, ang mga ito ay dumiihi, lahat ay najis ayon sa mga scholar, pati ang kanilang mga pawis. Maliban sa iisang hayop na ang pusa may pangil haram kainin, najis ang lahat, maliban lamang ang kanyang laway. May nagsasabi na ang kanyang pawis, sinasabi ay hindi rin ito najis, pero sinasabing ito ay najis. Pagdating sa laway, ang exemption na alam natin inshallah walang doubt ay ang mga donkey o asno, sapagkat sila'y sinasakyan na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Of course, sa paglalakbay ito yung pinapawisan, so hindi najis ang kanilang mga pawis. Inshallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maalam. So dadako tayo sa hadith number 10. Hadith number 10 ang pagbibigay natin ng explanation with the dalil para magamit natin itong ebidensya sa ating pananampalataya, no? Okay. Hadith number 10. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء إعرابي فبال في طائفة في المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كذا بوله أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدنوب من ماء فأغرقه متفق عليه. Sabihin, muttafaqun alayh, ito ay otentibong hadith. Dahil pag sinabing muttafaqun alayh, si Imam Bukhari at Imam Muslim ang may collection ng hadith na ito, at ito ay mula kay Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ano ang ibig sabihin ng hadith? So sinabi ni Prophet Anas, sinalaysay, inulat ni Anas bin Malik na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang biduin, isang badu ang dumating sa masjid. Sa Madina ito nangyari, no? So of course, bakit? Dahil doon lang nagkaroon ng masjid, di naman nagkaroon sa Makkah, dahil ang masjid sa Makkah ay ang Kaaba. Hindi ito nagsasala ang mga Muslim doon, kundi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamang. Maliban nung kay Umar bin Khattab nangyari yun, pero ito ay sa masjid sa Al-Madina ang pangyayaring ito, na dumating ang badu, no, sa masjid doon kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, masjid ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina, at ang mga tao ay sinigawan ito. Dumating siya doon, ang Beduin ay dumating doon sa masjid at umihi. At ang mga tao, mga sahaba, sinigawan ito. Subalit, ang sugo ay pinahinto ang mga ito. Sabi niya, stop. So sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga sumigaw, nagbabawal, stop. So nang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam natapos ang tao umihi, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos na kumuha ng balding tubig at buhusan yung lugar na pinag-ihihan ng tao sa loob ng masjid. So of course, ang masjid na ito ay lupa lamang noon, ang masjid ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinabuhos niya, pagtapos ng umihi ng tao, pinabuhos niya ang ihi nito na sa balde ng mga tubig. Okay? So, sa hadith na ito, ang unang malalaman natin ay ang mga Baduin. Ano ba ang pakahulugan ng mga Badu o Beduin? Ang mga Beduin ay nakatira ito sa disyerto. Sila ay mga no-read, no-write na yumakap sa pananampalatayang Islam noon sa panahon nila, ang mga badung ito. Hindi na katulad ito ng mga badu ngayon. Ang mga badu ngayon nag-aaral na no? Hindi katulad noon, no read, no write, at yumakap ito sa Islam.
Ang mga Bado, kapag sinabing Bedouin, nakatira sa disyerto, kung saan mayroong tubig, doon sila naninirahan. So paano nila natitrace minsan may tubig? Natitrace nila kung minsan nakikita, alam naman pa malayo may ulan, di ba? Umuulan. So alam natin umuulan, parang bumubuhos yung ulan kahit hindi natin nakikita tubig. Pero alam natin kahit malayo ulan yon. So alam nila ang mga lugar sa disyerto. So alam din nila yung may mga kanal. So kapag nakita nila sa lugar nila wala ng tubig at nakita nilang umuulan doon at alam nila ang lugar na yun mayroong kanal doon, automatic magkakaroon ng tubig doon. So lilipat sila, dala ang kanilang mga tent, ang kanilang mga pinakatahanan. So ganun ang mga Bado sa disyerto, palipat-lipat sila, no? Ng kanilang tira kung saan mayroong tubig. Bakit? Dahil kailangan ito ng kanilang mga animales na silang kanilang kinakabuhayan. No? Ang mga animales tulad ng tupa, ang mga kambing, ang kanilang mga baka, ang kanilang mga kamelyo na silang ibinebenta o minsan kinakatay upang kainin. So of course, kailangan ito ng mga tubig. Kahit na sila, kailangan nila ng tubig. So kung saan mayroong tubig, doon sila nananahanan kung saan mayroong tubig. Okay? Yan ang mga Bedouin na tinutukoy na dumating dito sa masjid ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Itong taong ito na Bedouin, nanggaling pa ito sa disyerto. So bakit siya nagpunta sa masjid ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Upang mayroon siyang itanong. Dahil inutusan ito ang taong ito ng kanyang mga kasamahan upang mayroong itanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang malaman nila kung ano ang hinggil kasagutan sa kanilang gustong malaman. Kaya nandito ang Bedouin na ito. So sa hadith na ito, nalaman natin ang kasaysayan kung bakit nandito ang Bedouin, kung anong ibig sabihin ng Bedouin, ano ang dahilan kung bakit siya narito, paghahanap ng kaalaman. So sabihin na natin, let's say sabihin natin isang Muslim na sa kanyang tahanan, na mayroon namang maaring kaalaman na makuhanan, pero hindi siya nagkaka-interes na mapag-aralan ang kanyang relihiyon. Actually, ang paghahanap ng relihiyon ay wajib, obligatory. Ang sino mang hindi naghahanap ng kaalaman, siya ay nakakagawa ng major sin, malaking kasalanan, sapagkat ito ay wajib. So mayroon itong pananagutan sa kabilang buhay. So kapag hindi tayo nag-aaral, mabasa natin ang hadith na ito, tiyak na mahihiya tayo sa ating sarili. Can you imagine itong Bedouin na ito, nanggaling pa ito sa disyerto na kasal, napakalayo ang kanyang linakbay sa init at lamig hanggang makarating ng masjid. Ang purpose lamang ay magtanong lang sa pananampalatayang Islam upang malaman nila ang tamang gawin sa ipinag-uutos ng reliyong ito. Diba? Kung ito nga ay galing sa malayo ay naganap ng kaalaman. Paano pa tayo na nandyan lang kusang dumadating kaalaman, hindi tayo interesado. So nakakahiya kung makita natin ito, no? So isa itong halimbawa para sa atin na magbibigay lakas loob na maghanap din tayo ng kaalaman, no? Sapagkat ito ay makikita natin ang kanilang mga debosyon sa kanilang pananampalataya. Walang malayo, walang malapit sa kanila kapag kaalaman ay pupuntahan nila at hahanapin sapagkat alam nila obligatory ang paghahanap ng kaalaman sa Islam upang masamba ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo kakapakapa at hindi mag-imbento na makapagsamba ng mga bidaa. No? Alhamdulillah. So, hindi tayo malayo mapalapit sa mga pagsambang kakristyanuhan kung hindi tayo nag-aaral sa ating relihiyon dahil hindi rin naman natin alam kung ang ginagawa natin pagsambay tama o mali. Tulad ng mga Kristyan, hindi nila alam kung tama o mali ang ginagawa nila So, walang aral-aral. Pero actually, kung pag-aaral na, makikita at masusumpungan nila ang kanilang mga pagsamba ay mga mali at invento o practical opinion lamang. No? So, hindi tayo darating sa mga puntong ganyan. Alhamdulillah. So, naipaliwanag natin ang Bado, kung anong Bado o Bedouin, at anong dahilan kung bakit siya nagpunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Another dalil, sa hadith na ito, umihi ang Bedouin. Sinigawan siya, no? Sinigawan siya. So, ibig sabihin, ang pag-ihi sa masjid ay bawal. Haram ang pag-ihi sa masjid. Yung duraan mo lang nang sinasadya ang masjid, no? No? Yung mga masjid na kung saan mga sementado ngayon, mga marmol ngayon, napakagara. Duraan mo yun, mayroong hadith na kung saan ay pinakikitil ng buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil yan ay pambabastos sa Allah subhanahu wa ta'ala Alam niyo ba, ang mga masjid ito ay kalugod-lugod sa kalupaan, sa buong kalupaan. Ang mga masjid ay tahanan kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala at dudurain mo lang ang mga kalugod-lugod na ito
Kapag ito'y dinura mo lang sadya, ay nag-uutos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na disiplinahin ang taong ito. Paano pa kung ihihan mo ang masjid? Of course, lalo itong malaking karumihan at lalo itong malaking kasalanan. So kaya nga sinisigawan nito ng mga sahaba kung bakit siya binabawalan dahil ito ay bawal, no? Okay, pero binawal siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, pabayaan niyo, stop. Sige, pinabayaan ng umihi. Okay? Darating tayo sa puntong yan. Inshallah. So dito ay nakita natin ang taong umihi sa masjid ay bawal at ang ihi ay one proof na ito ay najis, marumi ang ihi. So ibig sabihin, kung ang ihi ay nahihalo sa ating tubig na pinagwuwuduhan o ginagamit na sa tubig at nagkaroon ng kulay o amoy o lasa, isa man dito, ang tubig ay clear na ito ay najis. Ito ay hindi na maaaring gamitin. See? Ngunit gaya na sabi natin, less than kullatain. Kung ang tubig ay konti. Pero paano kung malaki ang sukat ng tubig? Hindi mo ito marurumihan, hindi mo mabigyan kulay, lasa at amoy. O kung mabigyan mo ang kulay, ngayon, dahil kahihihi mo lang, mayroong kulay doon sa inihan mo, at makikita mo maya-maya, lalamunin ito ng tubig, dahil malaking tubig, lalamunin niya ang karumin, mawawala ang kulay, amoy at lasa. So hindi niya kayang sirain ang original na tubig nito. Mananatili siyang tahur tulad ng balon ng Buddha, kahit maraming nakatapon, hindi niya makayang sirain ang dumi. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ang ilog o tubig na hindi kayang sirain ng mga dumi. So lumilitaw ang ihi dito, pinabuhos. Where's the proof? Asan ang proof sa hadith? Pinabuhos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng tubig ang ihi dahil kung hindi ito najis, hindi ito pahuhugasan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o pabubuhos ng tubig. Tandaan natin, ang mga panlinis sa najis ay dalawa lamang. Una ay ang tubig. Walang iba. Hindi maaring panglinis ang araw sa najis. Kapag ang najis ihi tulad halimbawa hindi mo nugasan ng tubig sa iyong katawan o sa isang lugar o sa sulok, kahit maarawan araw-araw ito, hindi mawawala ang amoy o baho nito hanggat hindi nadidilig ito ng tubig. So tubig ang panlinis. Sa ibang pagkakataon, kung mayroon tayong dumi tulad sapatos, mga tsinelas, ang panglinis kung walang tubig ay mabuhangin o lupa. Pwedeng panlinis ito. Okay? Now, lumilitaw ang ihi ay najis. So, pag naalo sa tubig, nagkaroon ng kulay, amoy at lasa, isa man dito, kahit anong lumitaw sa tatlong ito, ang tubig natin ay reject, hindi pwedeng pangudo sapagkat pag ginamit mong pangudo yan, ang wudu mo ay hindi tanggap. Ang wudu hindi tanggap, wala kang wudu, walang wudu, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang sala. Hindi din tanggap ang iyong sala sapagkat wala kang wudu. So, ibig sabihin, kapag ang ihi ay nasa lupa at binuhusan mo to, matatanggal ang najis dahil sa tubig. At hindi lang ito. Paano ito malilinis? Ang lupa kasi sa masjid ng Prophet sallallahu alaihi wasallam noon, tinayuya o sa Madina, ito ay lupa lamang. Lupa pa lang. Okay? Now, kapag binuhusan mo itong tubig, sisip-sipin ito ng lupa. At kung may araw, may hangin yan, yung hangin naman ay nililipad at tinutulungan ng araw na matuyo hanggang sa malinis ang najis. See? Sinisip-sip ng lupa ang tubig. See? At tapos may moisture, mayroong araw, tinatanggal ang najis sapagkat mayroon yung tubig. Kung walang tubig, hindi matatanggal ng araw ang najis o ng hangin para ilipad ito. No, mananatili ang najis. So, kailangan, kung tayo ay umihi ang mga bata sa isang salahan natin o ano pa man, lupa, buhusan. Kung ito'y semento, ang simento naman ay mga rock, yung mga sumisipsip din, pwede nyo rin buhusan. Kailangan, ang tubig ay medyo maraming konti o ibig sabihin, more than kullatain, hindi pwedeng konti dahil baka hindi niya mapatay ang najis nito. Pero kung ang inyong simento ay mga tiles, ay hindi na ito sumisipsip. Ibig sabihin, hindi sapat na buhusan mong tubig ang ihi na ito. Maliban siguro kung more than kullatain. Lalamunin niya ang kulay, amoy, lasa, mawawala ang dumi. Pero paano yun? Sinong sisip-sip ng tubig? So, mananatili sa tiles yung tubig na yon, hindi matutuyo doon. So, abala yon. So, ang mainam na gawin ito ay, kung gusto nyo buhusan tubig, then pagkatapos ay punasan ito. See? Yun ang tamang paglinis doon. Buhusan yung tubig, more than kullatain, then pagkatapos punasan. Hindi yung kumuha kang basaan, daming ihi, tapos ginanyan-ganyan mo lang, abay parang kinalat mo lang ang hihi. Dapat buhusan mo tubig, more than kullatain, then tsaka nyo linisin punasan. Ibig sabihin, napatay na ng tubig yung ihi, dahil marami ang tubig, then linisin nyo. See? Yun ang tamang proseso kapag hindi sumisip-sip ang mga simento. Okay? Now, ang paglilinis sa masjid, dininis yun, umihi ang tao. Ibig sabihin, najis yun, nasa loob ng masjid. Ang paglilinis dito ay lininis, dahil natanggal ang najis, ibig sabihin, lininis.
sa masjid, inuobliga na linisin ito. Lalo na kung mayroong najis, tanggalin ito. So, ibig sabihin ng masjid ay panatilihin ang kadalisayan sa loob, panatilihin walang najis. Hindi po pwede sa loob ng masjid na mayroong najis. Hindi po pwede. Kung yung nga may regla, no? Baka mapatakan ito kaya hindi pinapahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pumasok ng masjid ang mga babae na may regla dahil baka ang dugo ng regla ng mga babae ito dahil marumi ito, najis ito, ay pumatak sa masjid. Yan ang dahilan kung bakit hindi sila pinapapasok. So, ibig sabihin, ang masjid nag-uutos na panatilihin na ito ay dalisay, malinis at walang najis. Tandaan natin yan. Ha? Okay. So, makikita nyo ang isa pang dalil. Another proof, another dalil. Ha? Another benefits. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nang pagbawalan siya ng mga sahaba itong Bedouin na umiihi, no? Ay sinigawan siya. Sinigawan siya dahil ito'y malaking talagang kalapastangan. Alam to ng mga sahaba. So, binabawal siya sa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, stop. Ito ay isang gawaing mahabagin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tagasunod. Bakit? Can you imagine kung ang taong ito babawalan mo sa Prophet sallallahu alaihi wasallam? Bawal nga naman yan, tumayo ka. Can you imagine kung i-stop niya yun? Anong mararamdaman ng taong ito? May posibilidad sumakit ang kanyang puso dahil binawal mo siya. See? So, dahil malalawak ang mga knowledge na binigay ng subhanahu wa ta'ala sa mga propeta at sugo, so, natatrace nila agad dyan, napipick up nila agad dyan. So, ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinigilan para hindi magkaroon ng harm sa katawan ng tao. Ito ay isang gawaing uri ng pagiging mahabagin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tagasunod. Siya ay mahabagin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. See? Tandaan niyo, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tagasunod ay mahal na ito at mahabagin siya sa mga kapatid niya sa pananampalataya sa panahon niya, no? Kung tutuusin, mahal din tayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sinabi niya, ang aking mga kapatid, sabi niya, no, ang kanilang gantimpala ay doble, no? Sabi niya, bagamat hindi nila ako nakita sa sahaba, naniniwala sila sa akin kaya meron silang dobling sa reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aking mga kapatid, Rasulullah, hindi mo ba kami mga kapatid? Kayo ay aking mga kasamahan, sahaba, companions, ang aking mga kapatid, yaong mga taong hindi ako nakita, pero sila ay naniwala sa akin. Tingnan mo ang pamamahal sa atin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagamat hindi niya tayo nakita, ipinadadama niya sa mga taong magiging Muslim na darating hanggang sa magbukas ng mundo, na sila'y tinuturing niyang mga mahal na kapatid ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon pa silang double reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bakit? Hindi mo man siya nakita eh. Pero hindi naman ibig sabihin, igit ang reward natin sa mga sahaba. No. Okay? So, lumilitaw dito na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay mahabagin sa kanyang tagasunod. Okay? Now, bakit pinabayaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang taong ito na magpatuloy umihi? Dahil malawak ang kanilang wisdom, gaya na sabi natin. Alam sigurado ng taong ito, dahil bado, sa gitnang disyerto, wala sila no read no write, wala masyadong kaalaman sa Islam dahil malayo sila, hindi basta-basta makapagtanong, hindi agad makapunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah, na ang taong ito hindi niya alam na bawal umihi sa loob ng masjid. Meron siyang rason ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin kaya, in-stop niya na unang-una hindi niya alam. Dahil, kung alam ng Baduin na ito ay haram na umihi sa masjid at alam na ito ay kasuklam-suklam na karumalduman na gawain sa kalugod-lugod na tahanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, abay sino mang Muslim ay hindi niya gagawin ito. Walang Muslim na gagawa nito. So, ibig sabihin kaya ginawa ito ng Bedouin, hindi niya alam. Okay? So, ibig sabihin, kapag ang mga taong Muslim, ignorante, huwag kayong basta-basta magalit. Sapagkat sila ay ignorante, walang kaalaman, huwag masyadong agad magalit at maging banayad o maging gentle kayo sa kanila tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subalit, turuan nyo rin sila dahil bawal yan eh. Nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito'y umihihi, alam niya bawal yan, pero tuturuan mo siya, no? Sa paraang hindi siya mapahihiya, yung sisigawan mong gano'n, hindi gano'n. Tuturuan mo siya sa paraang hindi siya mapahihiya o kaya itatago mo ang sasabihin mo tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sinabihan niya pagkatapos niyang umihi, sabi niya, ang masjid ay tahanan
at pag-alaala para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So alam na ng tao, hindi kasama ang pag-ihib, bisag dalisay na gawain sa loob ng masjid. So alam na ito ng tao ngayon. So sabihan niya ito nang walang nakaririnig, hindi siya napahiya. Of course, pwede nating sabihin din kung minsan sa public, ang isang gusto nating sabihin na mayroon tayong napagsabihan on public, pero ang layunin natin hindi siya ipahiya o saktan. Ang layunin doon ay upang ang nangyaring yun ay ipaalam na marami ang makinabang. Pero at that time, meron kasing oras na tulad nito, sahaba, alam nila mali yun. So, hindi na kailangan i-public niya ang kanyang ginawa, kundi itago at sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang ginawa, ang masjid ay tahanan ng Allah, kalugod-dugod sa kanya, ito ay dalanginan at pag-alaala sa kanya. So, alam na ito ng Bedouin na bawal ang kanyang ginawa sa paraang maganda, gentle. Ganun ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang benefits dyan, ha? Marami tayong benefits na nakukuha ng dalil, mga ebidensya ito. Okay, now, kapag ikaw ay ignorance, ikaw ba ay nananagot sa Islam tulad ng Bedouin na ito? No, hindi siya nananagot. Wala siyang pananagutan, wala siyang kasalanan. Dahil sa Islam, kapag hindi mo alam, hindi ka mananagot. Yan ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Walang pananagutan kapag hindi nyo alam. Tulad na sinabi niya sa chapter 17 na hindi ko alam kung 115 verse, no? Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya magpaparusa hanggat walang dumarating sa kanila na mensahero o message, no? O messenger. Ibig sabihin, mga sugo, propeta o mga message, katuruan na hindi dumarating sa inyo ay hindi kayo paparusahan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi noon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang aya na yaon, kung bakit bumagsak ang aya na iyon, ang mga sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inutusan niya sa Al-Madinah, no? So may nangyayari ngayon sa Al-Madinah na ito ay bawal at ang ginagawa ng mga sahaba ay inire-reveal naman ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para pagbalik nila, sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang mga nagawa nilang ito ay mga mali, mga bawal, mga haram. So gayon pa man, sinabi ng Allah Ta'ala na hindi naman siya magpaparusa sa mga tao kung saan walang nakarating na message sa kanila o mensahero sa kanila, no? So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yan, okay? So dito, ang badula ito, ibig bang sabihin ay walang pananagutan ang badula ito? So of course, wala siyang pananagutan dahil yan ay ipinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi mananagot ang mga tao na kung saan hanggat walang nakakarating na kaalaman sa kanila o mensahero o messenger. Tulad dito, chapter 17 pala, verse 15. Ito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kami kailanman ay hindi magpaparusa, malibang kami ay nagsugo muna ng isang sugo. Ibig sabihin, nagpadala ng messenger o sugo. Siyempre, pag nagpadala sugo, papadala ito ng mga kaalaman, knowledge, guide. So hanggat walang binigay na ganyan, ikinukonsider itong mga revelasyon, kaalaman, knowledge, hanggat walang nakarating sa inyo, hindi pa nakarating sa inyo bagay na yan, wala kang pananagutan kapag nagawa mo isang bagay na bawal sa Islam. So, ganun na reveal ang aya na yan. Pagbalik ng mga tao sa Madina, mga sahaba, sabi niya, nagawa niyo ba ito sa Madina? Nire-reveal sana sa balta, oo. Pero sa ganun pa man, wala kayong pananagutan dahil hindi nakarating sa inyo ang mga kaalaman na yan. So, clear. So, ang isang ignoranting Muslim, wala siyang pananagutan kapag ginagawa niyang bagay na hindi niya alam. Pero mayroong dalawang kondisyon para hindi ka managot. Pero kapag wala ang mga kondisyon, ay mananagot ka. Unang kondisyon, kailangan baguhan ka lamang sa Islam. Kailangan baguhan ka lamang sa Islam. Kung baguhan ka sa Islam, wala ka pang alam. Hindi naman agad-agad, alam mo lahat. Hindi naman agad-agad, natuturo lahat. So, unti-unti ka lang matututo. Nagagawa mo ang mga haram, anumang gawaing haram, ay wala kang pananagutan dahil baguhan ka pa lamang. Exemption ang mga nagagawa mong mali. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagpasok mo sa Islam, para kang sanggol na gumagapang. So, ibig sabihin, wala kang alam. Anong alam na sanggol? So, ibig sabihin, anuman nagagawa mong mali ngayon dahil sanggol ka pa, bagong pasok ka pa, wala kang pananagutan, exemption ka. Of course, pag nalalaman mo na, unti-unting iwasan mo ang mga nalalaman mo. Iyon ay pananagutan mo kapag nalalaman mo. Pangalawa, kung ikaw naman ay matagal ng Muslim, ikaw ay naghahanap ng kaalaman. Ibig sabihin, kung naghahanap ka ng kaalaman, tulad ng mga sahaba, walang hindi naghahanap ng kaalaman dyan. Kung tutusin, tinapik natin sa ulang hadith, ang mga sahaba ay tanong ng tanong. Sila ay mga sabik at mga
baga sa ay mga talamak sa paghahanap ng kaalaman. Adik sa paghahanap ng kaalaman itong mga sahaba. Kaya ang mga sahaba kapag mayroon silang nagawa na hindi nila alam, hindi sila nananagot dahil sila ay naghahanap ng kaalaman at hindi pa kasi nakarating sa kanila ang aral na yaon. Hindi pa nila nasa leksiko, hindi pa tinuro ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sa panahon natin, kung nag-aaral tayo at nakagawa tayo ng mali, exemption tayo. Dahil hindi nakarating sa atin kaalaman, hindi natin nasa leksik yun, so hindi tayo mananagot. Pero of course, obligasyon nating itanong yun sa mga mayroong kaalaman pagkatapos no, kapag may kailangan maghanap tayo matatanungan, tulad ng itong Bedouin na ito. Itong Bedouin na ito, sabihin na nating matagal, ang Bedouin na ito, at tumihi siya dito, mananagot siya, no, bakit? Matagal na siya bro, pero naghahanap siya ng kaalaman. Can you imagine ang linakad niya? Baka hindi natin magawa, ang layo-layo, inutusan, mag-isa lang siya. Hindi niya alam kung anong dadaanan niya, mga babangis na hype sa disyerto. Pero dahil sa paghanap ng kaalaman, willing silang matuto, naghanap silang kaalaman para matanong ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, dahil naghanap siyang kaalaman, nagawa niya yung hindi niya alam, may pananagutan siya? Wala. So hanggang ang Muslim ay nag-aaral, hanggang matagal na siya sa Islam, nag-aaral siya, no? Siya ay nakagawang mali, hindi niya alam, dinakabot siya kayo, wala siyang pananagutan. At kung siya'y baguhan, hindi pa nakarating, bago pa nga embrace, wala siyang pananagutan. Yan ang mga exemption. At sa pangatlo, ito ay hindi exemption. Ay yaong taong hindi naghahanap ng kaalaman at matanda na siya sa Islam. Kapag ikaw ay matanda na sa Islam, hindi ka naghahanap ng kaalaman, lahat ng ginagawa mong hindi mo alam ay magiging pananagutan mo yan. Akala ko bang hindi tayo mananagot kapag walang nakarating sa atin na mensahe? Of course, two reasons. Una, wala ka sa kondisyon na hindi ka nag-aaral at hindi ka baguhan. See? So sabihin natin, sa bawat palang hindi natin alam ay hindi tayo mananagot. Ay wag na tayong mag-aral. See? Ano pang silbi ng sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam paghanap ng kaalaman ay wajib? Ay wag na tayong mag-aral ng kaalaman dahil pag may nagkaroon tayo ng kaalaman, sa bawat kaalaman ay mananagot lamang tayo. So kung wala kaalaman, magagawa mo man, wala tayong pananagutan. Wag na tayong mag-aral. So tamang katwiran ba yun? So, paano natin sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala? Huwag ka na mag-aral. See? So, ibig sabihin, mananagot ka dyan dahil hindi ka nag-aaral. Number 2, kung ayaw mong paniwalaan na ikaw ay mananagot sa mga bagay na ikaw ay hindi nag-aaral at pananagutan mo ang mga bagay na nagawa mo na hindi mo alam, hindi ka naniniwala, dahil hindi ka mananagot yan, hindi mo alam, mananagot ka sa bagay na hindi ka nag-aanap ng kaalaman. Bakit? Dahil sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang paghanap ng kaalaman ay wajib, fard. So, hindi ka naghanap ng kaalaman, diyan ka mananagot. Wala kang ligtas pa rin. Dahil pananagutan mo ang hindi paghahanap ng kaalaman. So, ibig sabihin, kung tayo Muslim, sumusunod, sumusuko, tumatalima, mag-aral tayo. Ibig sabihin, paano tayo susunod sa Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi natin alam ang gagawin, hindi natin alam ang tamang pagsamba, anong uri ng pagsunod, pagsuko, pagtalima, ang sinasabi natin, ikiklaim natin, tayo ay mga Muslim. So, of course, tayo dapat ay mag-aral. So, tandaan ninyo, ang pangatlong ito, hindi exemption. Ang Muslim na matagal na at hindi nag-aaral, ay pananagutan niya lahat ang ginagawa niya na hindi niya sinasadya o hindi niya alam. Ay magiging pananagutan niya ito. Allahu a'lam. Okay? Another benefit sa hadith na ito, sa Islam ang pagbabawal ay obligado. Kapag nakita mo ang mali, ibabawal mo. Ngunit sa paraang maayos. Okay? So, tulad ng mga sahaba, nakita nila na umihi itong Bedouin sa loob ng masjid ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So nang bawalan sila, sinabi ba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Hoy, bakit niyo binabawalan?" Sabi niya, "Stop lang, stop." Hindi niya ito kinondena dahil alam niya ang pagtuturo ng pagbabawal ng bawal, kapag ikaw nagbabawal, ito ay obligasyon ng Muslim. So hindi niya sinabing pabayaan niyo, huwag niyo siyang bawalan, no. Sabi niya, "Stop." Ibig sabihin tuloy nang umihi, pabayaan na lang. See? So hindi, nagpapakita rito, hindi sila kinokondena ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na bawal magturo ng bawal ipagbawal ang maling gawain. Hindi niya ipinakikita yun. Actually, sinasanga na yun yan dahil baka ipapinsala lang ang tao, it's considered na habang nang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa tao, dahil baka maharpong siya pag inawat, sabi niya, stop. Baga sa salitang pagmamakawa, pabayaan na lang natin siya, nandiyan na yan eh. Parang ganun lang, no? Alhamdulillah. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalataya, ang pagbabawal ay obligasyon sa atin, ngunit nalalagay ito in public kung may benefits at makakinabang marami at hindi masasaktan tao. Kung walang benefits ay maaring itago natin, ngunit obligasyon natin ituro ang mali. Okay? Okay. Now,
ah, sa Islam, ang pagbabawal ay dalil, another benefit sa dito ito, ay maaari nating i-delay. Ang pagbabawal ay maaari nating i-delay. No? Maaari mo itong i-delay kung higit itong kapakinabangan. Kung higit itong kapakinabangan. Dahil kung hindi, hindi pwede. Halimbawa, itong biduin na ito, yung proof. Siyempre, bibigyan natin ng proof ng dalil sa hadith. Umihi siya, hindi siya binawalan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, i-delay niya. Bakit? Sapagkat mas ma-benefits kung i-delay niya, pabayaan niya ng umihi, dahil mayroong benefits, baka masaktan ang tao. Magkaroon ng masamang pakiramdam. Ihing-ihi siya, binawalan mo. Pangalawa, baka ang ihing ito, dahil sa binawal mo, ito pala ay bawal, so natakot siya dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagulat siya, tumayo siya, tumalamsik daw ng ihi, tumalamsik dito. Hindi mo na alam ngayon kung saan tumalamsik lahat ang ihi. So malalagay ka pa ngayon sa kahirapan, hindi mo alam ngayon kung saan ang bubuhusan mo. Dito kaya wala, dito kaya wala. Hindi ka mawala ng doubt. Ang gagawin mo ngayon, buong masjid, bubuhusan mo. Eh di napagod ka. So, pero pinabayaan mo, doon na lang siya bubuhusan at hindi pa napinsala ang tao. So, dinilay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pag-advise kung kapakinabangan at nakinabang naman ang tao. Bigyan ko kayo ng halimbawa ang Allah subhanahu wa ta'ala kung paano siya nag-advise ng delay, kung paano ito kapakinabangan. Ang mga sahaba noon, talamak sila sa mga alak. So, nung mag-embrace sila, hindi sila binawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay pagbawalan silang uminom ng alak. But of course, tinanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang patungkol sa alak. So nang sila ay manginginom pa. So sabi nila, sinabi nila sa bantala, yasalunaka anil kamri wal maisir, kul fihima ismung kabir. Wa manafi'ul linnas. See? Wa ismu ma akbaru min nafihima. So sabi nila subhanahu wa ta'ala, kung sila'y nagtatanong, Muhammad, first revelation to patungkol sa alak, sa kamar, no? Kung tinatanong nila ang mga bagay na nakalalangon, solid, liquid, and gas, see? Ibig sabihin, nagbibigay lambong pagkahilo sa isang tao, ito man ay droga, ito man ay gamot, o ano pa man, no? Okay. Pero may mga exemption, tulad ng mga mercury, may mga alcohol ito, pero dahil kailangan natin ito, magbibigay ng benefits, may bawal ito, dahil kailangan, wala kang may makitang ibang gamot, so bibilin mo ito para inumin mo. So actually, may alcohol yon, no? Pero hindi naman silabing inumin mo lahat yon. So ikaw ay magiging mahihilo, yun ang nagiging haram. See? Okay. So no choice, talaga binibigyan alcohol minsan ng mga gamot, pero yung benefits nito, dahil kailangan mo na magbibigay lunas sa iyo, so kailangan mo siyang bilhin dahil kahit may bawal, kung ang kapakinabangan ay malaki, so allowed dito sa Islam. Halimbawa, ikaw ay nabulunan, nandiyan ang alak, so haram inumin ang alak, pero dahil nabubulol ka, mamamatay ka, para ma-extension ng buhay mo, inumin mo yung alak. So ganun sa Islam, no? Okay, dadako tayo dyan siya. So sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, kung tinatanong kanila Muhammad tungkol sa nakalalango, ang mga ito ay nakalalango at ang pagsusugal, ipagbadya sa mga ito ay mayroong malalaking kasalanan. Sugal or nakalalango, pag-inom, ano pa man. At ang ilan ay makapakinabangan. Anong kapakinabangan ng sugal? Nasisiyahan siya, nalilibang siya, mga pakinabang na walang benefits ang sinasabi dito. Sa alak, yung dumi mo minsan lumalambot, minsan kung may problema ka, pasamantala raw nakakalimutan mo. Pero totoo, hindi ito mga benefits na pang totoong benefits, ito yung mga false benefits to, no? Minsan nalilibang ka, mainip ka, na walang kwentang pakinabang. So sabi ng Subhanahu dito may pakinabang, ngunit malaki ang kasalanan sa kapakinabangan. So hindi binawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sahaba na sila ay tumigil sa pag-inom dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ibabawal niya ang pag-inom, mahihirapan sila dahil adik at talamak sila tulad ni Umar bin Al-Khattab dahil talamak sa alak yan na sa sira. Kung titingnan nyo, pakinggan nyo doon kung paano siya katalamak. Hinahanap niya mga kaibigan niya kapag di makita, walang minom, yung gumagawang alak ang pupunta niya. Ganun katalamak, ganun sila katalamak, yun ay habi ng mga Quraysh dahil sa Makkan. Okay? So, hindi binawa ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil malalagay sila sa kahirapan. So, i-delay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawal. Number 2, nung malakas na sila, binagsakan sila, ang aya na yon sa Quran, chapter 2, verse 29, no? Chapter 2, verse 219. Then, after that, binawalan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung malakas-lakas na sila, ang iman, no?
Lakas-lakas na. Dahil nag-aaway sila paglasing bago magsala. Tulad ni Abdurrahman, nabasan pa yata yung ilong niya nun. Minsan sasala, kapiro, di mabigkas-bigkas. So dito, malakas na rin ang iman, sinabi na subhanahu wa ta'ala, wala takarabu sala in kuntum sukara. Huwag kayo lumapit sa sala kung kayo nasa kalagayang lango. So, binawal ang alak, pansamantala, hanggang mayroong sala, walang alak. Pagkatapos ng salang isya, pwede na kayong iminom. Practice ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dinidili niya dahil talamak itong mga alak to. Hindi basta-basta pwedeng iawat, baka tumalikod sa Islam. Yun ang malala. So pinababayaan Allah subhanahu wa ta'ala ito. Pag inuhuli niya ang kanyang pagbabawal dahil higit itong kapakinabangan. Dahil pag binawal niya, alam Allah subhanahu wa ta'ala, tatalikod lang ito dahil mahirap sa kanilang tanggalin ang mga alak. See? At yung naong malakas na sila sa iman, sa Madina na, napakalakas na, at bumahanan ng alak doon dahil ipinag-utos na ng Allah subhanahu wa ta'ala doon na sinabi niya sa chapter 5 verse 90, ya ayyuhalladhina amanu innamal kamru wal maisur wal ansab wal aslam rijsun man amila saytanu fajtanibuhu la'allakum tuflihun. So sabi ng subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, tinatawagan na kayo, ang sugal at ang alak at ang mga pamaihin, ang mga pag-alay-alay, ito ay mga marurumi, najis at gawain ni Satan, layuan nyo ito, haram, layuan nyo ito kung gusto nyong magtagumpay. So haram na, tinapon ng mga alak at nabarabarilis sa Madina at bumaha na ng alak sa daan. So, benefits, hindi sila tumalikod, malakas na sila. So sometimes ganyan ang pagbabawal, hindi bawal ng bawal. Kung mainam ang i-delay. So, mayroon nga pangyayari noon na ang isang tao nagiinom ng alak, nakikita ito ng mga estudyante yata ni Imam Shafi'i ito, hindi ko alam kung sinong imam, no? Pero nakalimutan ko na lang. So meron sa mga estudyante ng imam natin, mga 4 imam nandito, so hindi ko alam kung Imam Shafi'i, nakita ng kanyang student, gusto niya bugbugin yung imam na yun, na kilala, nagiinom sa daan pa. So sabi ni imam, sabi niya, anong gusto mo? Ang tumalikod siya sa Islam o sambahin niya ang Allah na nagiinom siya? Sabi niya, pabayaan na lang natin nagiinom, nagkakasala lang siya, at least sinasamba niya ang Allah. So, ibig sabihin, wag mo na ngayon, talamak sa alak yung taong kita mo, iman, magiinom siya. So, wag ngayon, pag malakas ng iman niya, at saka mo siya sasabihan, matanggal niya na, so, mas mabenefits, hindi siya tumalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung babawalan mo siya agad, at tumalikod siya, so, ito ay higit na malala. Mapaparusahan siya ng pinakamalalim, hindi siya makakapasok pa rin. At niwalan mo, tinanggalan mo ng karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanya nilikay, dapat siyang sambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad, basta't sambahin lamang siya. So, sometimes ang pagbabawal ay mainam na i-delay, sometimes naman hindi mainam agad-agad itong pagbawalan. Okay? Another benefit yan. Okay. So, dito, sa hadith na ito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam pinabayaan niyang umihi. Bakit? Dahil sa Islam, bawal maminsala. Mapipinsala ang taong ito. Bawal. See? So, another benefit sa hadith na ito, kapag ang isang bagay na mali ay higit na mayroong kapakinabangan, no? Ibig sabihin, bagamat bawal ang paghihi, kung magbibigay ng benefits, ito ay mabuting gawin. Pabayaan natin to. Halimbawa, ang tao to, alam natin bawal umihihi. Kapag binawal natin, maharapul mo ang katawan, may maramdaman siya masakit. So, pabayaan natin, may benefits ba? Wala. Meron. Dahil hindi siya nasaktan at hindi kumalat ang kanyang ihi. So, sa Islam, bagamat bawal, kapag mayroong benefits, mas mainam ang benefits sa bawal, ito ay allowed. Ang paghihi, bawal. Ngunit mas mainam na hindi siya masaktan, mas malaking benefits. So, sa Islam, kapag ang bawal ay ginawa mo, dahil malaki ang benefits, ito ay halal. Magsinungaling. Ito ay haram, major sin, pero pinapahintulutan kang magsinungaling kung kinakailangan. Halimbawa, sa digmaan, war is deceived, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay linlangan. Ibig sabihin, pwede kang magsinungaling dahil ang benefits ay malaki. Ang matalo nyo ang mga kalaban. See, sa iyo, gusto mo ipagkasundo ang tao, dalawang nag-aaway na Muslim o pangkat o tribo. Gagawa ka ng salita na maganda sa kanila, yung magandang salita, yung magaling sa salita, at para magkasundo sila, pero ikaw lang humimbento, sinabi nito, ganito kayo, sabi, nagandaan sila, naglumaba ang loob, so humimbento ka, o kaya sa iyong pamilya, sa iyong asawa,
para hindi magdulot ng gulo, hindi lumaki ang gulo, nagsinungaling ka. So, ibig sabihin, ang pagsisinungaling ay kasalanan. Pero ang punto, ang kanyang pakinabang ay malaking benepisyo. So, sa Islam, kapag malaki ang benepisyo, ginawa mo ang mali, allowable. So, ang pag-ihi ay bawal, ngunit ang benepisyo ay malaki. Hindi sasambulat sa loob ng masjid, hindi marami ang huhugasan natin, tatanggalin najis, o hindi masasaktan tao, malaki ang benefits. So, sa Islam, kapag malaki ang benefits, ginawa natin ang mali, walang problema. Kumain ng baboy. Life and death. Pinahintulutan tayo ng Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Ang pagkain ng baboy ay haram. See? Haram. Alam natin, 40 days, 40 nights, ang ibadah ay walang pakinabang, walang reward sa Subhanahu wa Ta'ala pag kumakain haram. Pero, pag pinakain tayo ng Subhanahu wa Ta'ala ng baboy, halimbawa, life and death. See? Ito ay haram. Pero bakit tayo kakain? Bagamat haram, no? Exemption ka naman, allowed dito sa Islam, kaya sabi ko, haram ito, pero allowed sa Islam ito, exemption, dahil para ma-extension ang iyong buhay. So, pag na-extension ang buhay, ibig sabihin, masasamba mo pa ang Allah subhanahu wa ta'ala, marami ka pang kapakinabangan magagawa. So, pinagbibigyan ka ng pananampalatayang Islam na ang bawal na ito ay kainin mo dahil ang kapakinabangan ay pampahaba mo ng buhay ito. So, kung hindi mo kakainin, mamamatay ka. So, ganun din halimbawa, ang pag-inom ng alak. Haram ang uminom ng alak, ay nabulunan ka. Wala kang makitang tubig, mamamatay ka. Ayan ang tubig, alak lamang. So, anong gagawin mo? Bawal ang alak, pero pag ininom mo ito, masasave ang buhay mo. So, sa Islam, kapag ang isang bawal ay mayroong higit na kapakinabangan na malaki, tulad sa mihihing ito, ay allowed nating gawin sa Islam. See? Ibig sabihin, allowed siyang umihi doon. No, ulang-una, hindi niya alam. Kasi kung alam niya, hindi siya ihihi doon. So, ginagawa natin dalil ito para makita natin umihi siya doon, pinabayaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil magbibigay ito ng malaking kapakinabangan. See? Sa Islam, nakikita rin natin sa hadith, no? Huwag nating pabigatan ang ating sarili. Huwag natin pabigatin ang ating sarili. Like for example, ang anong dalil? Kung ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay binawal niya rin ito, nagulat siya, natakot siya, ihing-ihi siya sa kanyang paglalakad, napakalayo. Siguro naranasan natin yung ihing-ihi tayo, no? Tapos ihi ka, bigla kang pipigilan, ano kayong mararamdaman mo? So, maaring sumambulat ang ihi nito, hindi mapigilan. Tumayo siya, nakaupo siyang umihi, bigla siyang tumayo, kakalat yan. So, sasabihin mo ngayon, saan parte dito ang ihi ng taong to? Dito ba? Wala, dito ba? Automatic, kailangan mo linisin masjid. So, dahil hindi ka sure, kailangan malinis ang masjid, buong masjid ay lilinisin mo. So, anong nangyari? Sa pagbabawal, nalagay ka sa kahirapan. So, sa Islam, sa dalil na ito, sa Islam, hindi mo na kailangan bawalan yun dahil baka sumambul at mahirapan kayo. So, ilagay lang natin ang ating mga pagsamba sa pamamagitan na huwag nating pahirapan ang ating mga sarili. Unang-una, ang mga bisyong yan. Ito raw ay mahirap tanggalin. Kapag mahirap, sabi niya, bro, hindi ko matatanggal. No, pinahihirapan mo ang sarili mo niyan eh. Sinisira mo ang katawan mo, naapektuhan pa ang spiritual mo. Sinisira mo ang pera, sinisira mo ito, naninigal mo, nagiinom ka ng alak. Nagpipiesta ka, halimbawa, ikaw Muslim, maghahanda kang piyesta. Ano klaseng Muslim ka? Nagpapasko ka, nag-New Year ka. Aba, sinisira mo ang mga pera mo, winawaldas mo lang walang kakwenta-kwenta at mga gawaing bidaa. So, ibig sabihin ngayon, ang mga ginagawa mo ay nagpapabigat ka sa iyong relihiyon. So, sa Islam, hindi mo kailangan pabigatan ang iyong sarili. Gawin mo ang mga bagay na hindi excessive. Balance dapat ang iyong pananampalataya, hindi kulang, hindi labis na sa pagitan ka palagi. Ganun ang pananampalataya Islam. Balanse ang kanyang relihiyon. So, ibig sabihin ay kapag ikaw ay sasamba o ikaw ay Muslim, gagawin mo lang ang magaan. Nasabi ng Prophet sallallahu kapag ipinagutos ko sa bagay sa inyo, gawin nyo sa abot lang inyo makakaya. Of course, kapag obligatory, hindi naman mabigat yan. See? Ang magaan, magayuno ka ba ng isang buwan? Mabigat yan? No. 12 months yan eh. 11 months kang di magayuno. Paano mabigat yun? Of course, ang daming pakinabang yan. Sabihin mo, magbabago ka, lilinis katawan mo, magiging malusog ka. Iba-iba, magiging magandang lipunan, magiging kasamaan, magagandang ugali mo, magiging mapayapa tao. Ang daming benefits. Sa tingin mo mahirap pero ang totoo hindi. Sala, mahirap pa yan? No. See, hindi pag-utos na Allah subhanahu wa ta'ala ang mahihirap. Kapag inutos na Allah subhanahu wa ta'ala isang bagay, ito'y magaan at pagsubok sa iyo. Kapag ipinagbawal na isang bagay, tiyak na ito'y pagpahirap sa iyo kapag hindi mo tinanggal ang mga bisyo mo. Ito ay mga pampahirap sa iyo. Walang ipinagbawal na subhanahu wa ta'ala na hindi magdudulot ng kahirapan sa iyong physical papuntang spiritual. Yan ang tandaan natin. So,
So sa dito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, umihi yung tao. Kung babawalan ko ito, iniisip ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, malawak ang mga wisdom nila, mga knowledge nila, sasambulat ang ihi. So malalagay kami sa kahirapan. Ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag dapat ilagay sa kahirapan ng sarili. Sa Islam, hindi inilalagay ang sarili sa mga gawaing pagsambang kahirapan. No? Mayroong mga relihiyon na kung saan nagpapasan ng krus. Ito araw ay mga penitensya para mapatawad sila ng Diyos. Naku, walang ganyan, hindi gusto na Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pahirapan mo, excessive na mga pagsambang ganyan. No, hindi niya gusto. Walang pahirapan sa relihiyong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinigay niya ang pagsamba ng walang pahirapan. Sapagkat sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang relihiyon na mahirap at mabigat, kailanman ay hindi kakayaning ipagpatuloy ito ng sino mang tao. See? Kaya ang mga Christian makikita mo, paano mga relihiyon? Lipat dito, lipat doon, lipat dito, lipat doon. See? Dahil nahihirapan sila Pagpasok ng Muslim, hindi mo na malalaman maririnig na lilipat. Tumalikod siguro, pero hindi na siya babalik dyan. Magpiesta man siguro siya, paniniwala niya sa Allah. Dahil alam niya, yun na ang tunay na katuruan at pananampalataya at magaan na relihiyon. See? Pero sa kanila palipat-lipat, makikita mo po, mabigat ang relihiyon kaya hindi nila nakakayanan ipagpatuloy ang kanilang mga relihiyon. Unang-una yung mga nanganguwalta sa kanilang mga ngaral, no? Ginagawa silang mga pulubi, wala na nga ay dinidelay siya pa sila. So ito yung malaking pagpapahirap, lalo na sa kanilang mga tagasunod na mga mahihirap. So gawin natin ang mga bagsamba na kaya natin. Halimbawa, hindi natin kaya magwitir, huwag mong pilitin sarili mo, hindi naman obligatory yan. Pero sa iba, of course, kaya Bonipa, kasama sa obligatory. Pero majority, hindi kasama sa obligatory ang witir, kundi 5 sala lamang per day. So kung hindi mo kaya magsalatul wudu, salatul duwa, nabibigatan ka, huwag mong gawin. Ang gawin mo mga obligasyon mo. Pero sinasabi ko sa inyo, inirekomenda ko sa inyo, o kung maaaring ipilit ko sa inyo, pakikuhanin yung gawin ang mga sunna, sapagkat ang mga sunna ng sala, ito ay pantatakip natin sa mga obligatoring may depekto sa kabilang buhay. Dahil pag depekto ang obligatory, kailan may sunna ka para maging perfect ang obligatory mo, para maging pasado lahat ang mga sala mo sa naging buhay mo rito. At pag naging pasado ito, may pantakip ka maraming sunna, alhamdulillah, madali tayong makapasok sa paraiso. Alhamdulillah. So sa hadith ding ito, makikita natin dito ang handang pagsunod sa mga namumuno. Kailangan handang-handa kang sumunod sa mga namumuno kapag may namumuno. Hanggat nagtuturo siya ng bagay na kung saan tama. Kung hindi tama ang tinuturo, ituwid natin siya. Ito ang pinakamagaling sa mga tagasunod. Hindi yung iboboycott o papalitan nyo siya. Wala tayong karapitan na palitan natin ang mga namumuno kung sila'y qualified na mamuno na sila'y maaalam. Walang batas na maaari mo silang palitan maliban kung gumagawa sila ng shirkul akbar o sila'y nasa labas na bakod ng Islam. Kung sila ang maalam, yun ang sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sila ang tumayo, sila ang mag-imam dahil sila ang maaalam. Actually, mayroong pangyayari sa Bukhari, ang imam nila'y matanda. So, nung marinig niya ma-recite ang bata, Al-Baqarah, dinire-recite niya. Sabi niya, kaya mo recite yan? Yes, ikaw kaya mo recite. Sabi niya sa matandang imam, no, ikaw ang mag-imam. Makikita mo, sa Islam, ang mga maalam, silang mag-iimam. Walang matanda, basta obligatory. Walang matanda, walang bata, basta obligatory. Anumang kulay, anumang lahi, sila ang imam. Gano'n man sila kasama. Kung sila'y masama, pagtiyagaan, pagtiisan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil silang qualified. Kung sila'y masama, sabihan mo sila, turuan mo sila. Kung sila'y mali, pagturuan siya. Kung siya'y tama, nag-uutos, ayaw mo sumunod, no, kailangan sumunod ka. Magtimpi ka, magtiis ka. Huwag mo sabihin, ayaw mo sa kanya, hindi ka susunod, tataboy niyo sa palitan niyo siya. So, hindi ito katuruan sa Islam. Ito ay mga politics na gawain kapag ginawa niyo. Politics, not for religion. Style Kawarij at mga Shia. Noong patayin si Osman at si Ali, ang mga ganyang gawain. Politics lamang yan, no? So, wag nating gawin ang mga politics na mga panuntunan natin sa Islam. May batas tayo, ang Quran at ang Sunnah. So, dito sa hadith na ito, makikita mo ang handang pagsunod ng mga sahaba sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Oy, huwag kang umihi. Binabawal siya. Sinisigawan siya. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, stop. Automatic. Lahat sila. Tahimik. Handang pagsunod sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. See? Makikita nyo, in-order niyang stop. In-order niyang buhusan ng tubig. Kuha ng tubig, buhos. Yun ang tamang relihiyon. Kapag may namumuno, nagutos siyang mabuti, sundin natin. Kung nagutos siyang bawal, huwag ka sumunod, turuan mo siya. Sabihan mo siya na ito'y mali. Hindi naman lahat kahit maalam ay walang mali. Lahat ng tao magkakamali. Lahat tayo magkakamali. Even 20 times, 30 times, 50 times. Dahil pag hindi tayo nagkamali,
Hindi naman tayo anghel. See? Kailangan magkamali ka. Dahil pag hindi ka nagkamali, papalitan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mawawalang silbi ang mga pangalan niya mapagpatawad. Siya ang magpapatawad. Mawawalang silbi yan. Ang gustong-gusto na subhanahu wa ta'ala, nagkakamali ka para humingi ka ng tawad sa kanya. Sapagkat yan ang gustong-gusto na subhanahu wa ta'ala. Kapag humingi ka ng tawad, alam niya wala kang Diyos. Walang magpapatawad sa mali mo, maliban sa kanya. Ginalulugdan yan ng subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag hindi ka nagkamali, walang hihingin tawad sa kanya, papalitan ko kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Papalitan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, papalitan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga taong nagkakamali para humingi ng tawad sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Walang taong hindi nagkakamali. Kung ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nagkakamali, minor sin, not major sin, agad-agad tinatalikdan, di na inuulit ito. Even na sila ay nagkakamali, no? Gaya ng mga pag-judge nila, mga mental judge nila, minsan nagkakamali pero ito hindi kinukonsidera kasalanan. So tao lang tayo, hindi tayo manganghel para hindi magkamali. So, kapag sila'y mali ang namumuno, turuan mo sila, not boycott o ano paman. Sabihin mo ang tamang rules dahil nagkakamali din sila. At kung sila naman ay tama, obligasyon ng isang tagasunod na sila ay sumunod sa kanya sapagkat ito ay katuruan sa pananampalatayang Islam. Sa hadith na ito, makikita nyo. Oops! Stop! Lambusan tubig uminta tao, kuha tubig, busan. Kuha tubig, bus. Wala na sinasabing pangalan. Pag sinabing stop, stop lahat. Pag sinabing tubig, agawan. See? Ganun ang pananampalatayang Islam, mga brother and sister. So ito ang isang hadith natin na nakapagpapakinabangan naman sa araw na ito, na kung saan ang ihi ay makikita mo najis. At kapag ito'y naahalo sa tubig, nagkaroon ng kulay lasa tamoy, ang tubig natin ay automatic hindi maaring gamitin. Of course, sa maliit na tubig yan. Pero sa more than kullatay, lawa, ilog, dagat, of course, hindi kayang sirain nito. O more than kullatay, isang drum, 2 drum, na sukat ng tubig, o isang balon, isang sapa, o ano pa man, basta more than kullatay na malinis na tubig, never niyang masisira ang tubig na ito. So, dito, napag-aralan ninyo ang najis at mapakaraming lesson na nalaman natin sa isang hadith lang yan. Alhamdulillah. Hanggang sa muli, waqra daw na alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.